Mga pare ko, may problema po itong ating solar light at ayaw po nito mag-on sa gabi. Pero sa umaga naman po is nag-charge siya. Kung makikita nyo po yung kanyang charging indicator ay gumagana naman. At pag in-on po natin siya gamit itong remote ay nag-on naman din po. Kasi meron po siyang power supply na nanggagaling po sa ating solar panel. Pero once na gumabi na at wala na po siyang supply ng ating solar panel, ayan na po yung mangyari. So dapat po is naka-on pa rin po to dahil meron po siyang power supply na nanggagaling po sa ating baterya. Kaya once na in-on po natin yun, ayaw na pong mag-on mga pare ko. So posibleng baterya po ang problema, malalaman po natin yan ngayon din. Una po natin gagawin, gamit po yung heat gun, ay painitin po natin yung paligid itong ating solar light para lumambot po yung kanyang adhesive. Then once na mainit na po, ayun, kumuha po tayo ng manipis na pantungkab dahil tutungkabin po natin itong glass cover niya. So dahan-dahan lang mga pare ko, ingat lang po at unti-unti nyo pong tuklabin sa gilid hanggang matanggal nyo na po yung kanyang pinaka glass cover. Makita nyo, ito po yung pinalainitan natin at pinalambot po ng ating heat gun. Dali nyo po yung kanyang reflector, ito nakapatong lang po to at bubungan na po sa atin yung pinaka nilalaman nitong ating solar light. Di po ba kunting-kunti lamang? Kung makita nyo, ang ating solar light po pala ay binubuo lang po ng tatlo. Unang-una po dyan ay yung pinakasing niya. Then second ay baterya. And then lastly, yung kanyang LED lights. At kasama na rin po yung kanyang circuit board. Kaya once na may masisira po dito ni isa, pwede po natin siyang palitan. At yung madalas po nasisira dito ay hindi po itong pinakasing niya, kundi itong LED circuit board at itong ating baterya. Kahit yung dalawa nga po nito is pwede nyo palitan dahil may nabibili po nito separately. Gamit itong ating multimeter, ilagay po natin sa DC at saka po natin checkin yung voltahe ng ating baterya. Yung pula sa positive terminal ng ating baterya, kulay pula din, at yung itim ay sa negative side naman ng ating baterya na kulay itim din po yung kanyang wire. At kung makikita po natin yung voltahe po ng baterya, hindi niya po ma-determine. So nagluloko. At totally dead na po itong ating baterya. Ngayon naman, gamit ulit itong ating multimeter, ay tingnan naman po natin yung kuryente na nanggagaling sa ating solar panel. At ito po natin kukonect itong ating multimeter, S positive at S negative, dahil yan po ang galing sa ating solar panel. At 7.2 volts po ang ibinabat ng kuryente ng ating solar panel. Ngayon naman po ay titingnan natin yung kanyang charging voltage. Gamit pa rin po itong ating multimeter. Ilagay lang po natin sa ating baterya. At tingnan po natin kung ilan po yung binabatong kuryente nitong ating solar light. Kung makita po natin is OL. So open line po siya. Ibig sabihin ay wala pong dumadali na kuryente mula dito sa ating solar panel hanggang dito sa ating LED board at papunta po sa ating baterya. Hindi pa po natin alam kung alin po sa dalawa yung may problema. Yung charging system po ba nitong ating board, yung kanyang BMS, o itong ating baterya. So unahin na po natin yung pinakamadali, itong ating baterya. At ito po ay ating tatanggalin. So bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyo para mamaraan. Kung tatanggalin nyo po sa kanyang hinang or puputulin nyo lang po dito. At ang ginagawa ko lang po is pinuputol ko lang po dito sa pinakagitna niya. At hindi ko po natatanggal yung kanyang hinang para mabilis. Bago lang po itong ating baterya, medyo mahirap din po siya tanggalin kasi masyado po madikit yung kanyang adhesive. Ito yung kulay itim po. Ngayon po ay chichikin po natin yung ating baterya na nakahiwalay po sa ating circuit board. So positive sa positive, negative sa negative. Mga pare ko, OL pa rin po yung reading nitong ating baterya. Ibig sabihin, open line, putol na po sa loob to. Kumbaga wala na po siyang closed circuit at damage na po itong ating baterya. Ngayon naman po, i-checkin po natin itong ating circuit board kung nag-charge po siya. Ito mga pare ko, at meron po tayong reading na 3.4 volts po. Confirm at baterya nga po yung problema natin. Ito, pwede na po tayo mamili nito. At yung kanyang voltahe is nasa 3.2 volts. At sa ampere naman, ay bahala na po kayo kung anong ampere po ang gusto nyo. Siyempre, yung mas mataas ay mas maganda. So, ito ay 3 amps lamang. Pero, yung nabili po natin sa halagang 100 plus ay nasa
8 amps na po yan. At yung brand niya po, ayan po yung kanyang brand oh. So ito mga pare ko, yung ating ikakabit sa ating solar light. At kung may problema naman po itong ating LED circuit board, wag din po kayong mamroblema dahil meron din po nitong nabibili at ang mura lang din po, sa halagang 100 plus lang din po yung presyo nito at plug and play na rin po yung kanyang pagkakabit. Ang style po natin ay hindi na po natin tinanggal yung hinang at nag-iwan lang po tayo ng konting wire, at ang gagawin po natin sa ating baterya ay puputulin na po natin to dahil ito po ay dudugtong natin sa naputol na wire. Di po ba mas mabilis at hindi na po natin siyang kailangan hinangan, at ang kailangan lang po natin gawin ay lagyan lang po natin siya ng syncable tube at pwede na po natin itong i-twist dito. Dahil kung gusto nyo pa rin, pwede nyo rin po siyang hinangan kung gusto nyo po. Yung pandikit po natin at pang-seal, pwede po gumamit ng sealant, pero pag wala po, ay pwede naman po kayo gumamit ng glue gun na lamang. So ito lang po yung ating available na gagamiting pandikit. After po natin may kabit yung baterya, ito, check po tayo ng kanyang voltahe. So mga pare ko, 3.25 volts na po yung voltahe nitong ating baterya. Bago po natin takpan, ay tingnan muna po natin kung gagana po siya, at para ma-reset po ay isaksak po natin siya sa kanyang panel. Tingnan naman po natin yung voltahe ng ating baterya pag nag-charge na po. 3.29 volts po siya. So tumaas po ng konti dahil meron na pong kuryente na nanggagaling po sa ating solar panel. Para malaman po natin kung normal na pong gumagana itong ating solar light, ay bunutin niyo po yung kanyang solar panel at dapat po ay mag-on to, at kunyari ay gabi na yun. At pag nag-araw naman ay isaksak niyo ulit po yung kanyang solar panel at dapat po ay mag-off to. Ayun mga pare ko, okay na po. At ayan mga pare ko, tapos na po natin referent itong ating solar light at pwede na po natin itong install. At ang payo ko naman po, pag glue stick lang din po yung ginamit yung pandikit sa kanyang cover, ay do recommend na lagyan nyo po siya ng bracket support na tulad dito. Ayan o. Para po sigurado, dahil hindi po tayo nakasigurado sa pinandikit po natin na glue stick lamang. Pa-experience po yan mga pare ko. So yan mga pare ko, nandito lang po yung ating video at hopefully nakatulong po ulit ako upang ma-repair nyo yung sira nyong solar light.